Hi there, this is Naomi C speaking. Welcome back to my channel. Sa video na to, share ko sa iyo ang top 10 resume mistakes and how to fix them. First part pa lang po ito ng video, share ko sa iyo yung first 5 resume mistakes. Make sure to stay tuned para sa part 2 kung saan share ko po yung 6 to 10 resume mistakes. So, kung ikaw ay isang applicant, international man o local, this video is for you. So, number 1 na resume mistake ay ang ating generic career objective statement. Sa resume kasi natin, ang unang-unang makikita pagkatapos ng pangalan mo is yung career objective mo. Kaya dapat mag-stand out yung career objective. Hindi lang siya yung standard or typical na career objective. Magbibigay ako ng sample in a bit ng isang generic na career objective. So, ito siya. To obtain a challenging position in a reputable organization. So, ganyan lang. Simple lang. Generic, ganyan. Hindi man lang in-specify kung ano yung posisyon na ina-applyan niya. Ito yung recommended na objective. Hi, I am a motivated and detail-oriented graduate who's looking for an entry-level administrative role where I can apply my strong communication, organization, and problem-solving skills to support the daily tasks and help your company improve efficiency. As you can see, sobrang detalyado nito dahil sinishare mo na isa ka motivated and detail-oriented na graduate. So, pinakita mo na kagad na graduate ka, and also in-specify mo kung ano yung posisyon na ina-applyan mo. This time, it's an entry-level administrative role. And bakit nag-a-apply ka? Para nga naman ma-apply mo yung strong communication, organization, and problem-solving skills mo na makakatulong to improve the company's efficiency. As you can see, nandito na lahat sa ganitong objective, sa ganitong career objective. So, make sure to create a format this way. Number 2 na resume mistakes natin ay wala tayong nilalagay na achievements, puro duties lang. So, inabete, share ko sa iyo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng achievements kasi malamang sa malamang hindi po ito kagaya ng iniisip mo. Pero kung meron ka nga naman talagang achievements, rewards, or awards na natanggap while you were working or nung nag-aaral ka pa, I highly recommend na i-share mo yan sa iyong resume as long as related siya sa ina-applyan mong trabaho. So, magbibigay ako sa iyo ng sample ng duties only and yung with achievements. So, pag duties only, ang i-mention mo lang ay handled administrative tasks. Pero with achievements, ito ilalagay mo, I managed daily administrative operations including scheduling, documentation, and reporting. As you can see, mas specific siya, mas mahaba, pero mas detalyado. Kasi kung sasabihin mong administrative tasks lang, ano ba yung administrative tasks? So, yun. Organizing, ganyan, scheduling. Ngayon naman, pag organized files, yun lang sasabihin mo. One word lang, one-liner. Pero kapag with achievement, I organized and maintained over 500 plus physical and digital records. So, di ba? Handled emails, imbes na handled emails lang, ilalagay mo is I managed and responded to 30 plus emails daily. As you can see, merong visual na mai-imagine yung iyong hiring officers, hindi yung nag-handle ka lang ng email, ilang email ba, ganyan. So, pwede nga mas specific pa dito, pero yun, alam ko na limited lang yung space ng resume, so ganyan lang siya. Resume mistake number 3 is one resume for all applications. Sa totoo lang, isa ako sa guilty dito kasi marami po akong experience sa international, local, nakapag-work na rin po ako sa government, and meron din po akong experience sa private company, sa corporate. Nag-work ako as a sales engineer, at marami pang iba. Kaya gusto ko sanang applyan yung mga companies na iba-iba base doon sa iba't ibang experience ko. Kaya naman, ang kasalanan ko or pagkakamali ko is iisang resume lang yung ginamit ko sa lahat ng job application. And ayokong mangyari yan sa'yo. Kasi kung may experience ka sa administrative task, pero pasado ka sa civil service for example, pero international company pala ina-attendan mo or ina-applyan mo, then may malaking mismatch dyan. So, bakit nga ba kailangan natin na iba-iba ang resume sa bawat role na applyan? So, number 1, para siguradong fit ka sa paningin ng recruiter. Kasi nga naman, kapag ka
may mismatch or hindi angkop yung, let's say, yung job description mo or yung previous work experience mo sa ina-applyan mo, automatic, hindi ka na mag-a-advance. Number 2, para align ang resume mo sa job description. Kaya nga, lagi kong sinasabi na dapat kung maglalagay tayo ng job description, dapat match siya doon sa hinahanap ng company. Kasi kung hindi, X na agad tayo. Number 3, para ma-perceive ka as a serious applicant. Kasi kung hindi, ibig sabihin, ipo-profile lang nila tayo as low effort applicant. Masasabi na agad nila agad-agad na, okay, parang nagsisend to many lang tong applicant na to kasi kita naman sa kanyang resume. Number 4, para ma-highlight mo ang strengths mo. Kasi 'di ba sa bawat work na applyan natin, may kanya-kanyang strengths yan, may kanya-kanyang requirements yan. So, ma-highlight mo siya kung iba-iba yung ilalagay mong, let's say, strength sa bawat position. Alright, and sa number 5 naman is para hindi ka ma-auto-reject or disqualify. Kasi kahit hindi ako hiring officer, kapag nakita ko ang isang resume na hindi talaga akma, as in complete mismatch talaga, automatic disqualify na. At for sure, hindi ka na masu-shortlist, hindi ka na nila matatawagan, in short. Kaya iwasan natin yan. Number 4, mistakes sa resume ay too long or sobrang haba ng resume mo, o kaya naman too short, sobrang ikli ng resume. So, ano ba talaga yung ideal na pages sa isang resume? Dapat po 1 to 2 pages only siya. Ang pinaka-recommended ko talaga is 1 page only. Pero kung hindi kaya dahil marami tayong work experience, then dun pa lang papasok yung 2 pages only. But take note na dapat ang nilalagay natin is yung mga relevant lang. Paano natin siya masasabing too much kapag 3 to 5 pages or more na siya? Kasi nga, may hilo naman sa atin yung recruiter. Hindi naman nila babasahin yan. Kasi pag tumitingin sila ng resume natin, scanning or skimming lang sila. Hindi nila yan binabasa word per word. Minsan nga gumagamit pa sila ng applicant tracking system. So, kapag hindi na agad pasok yung ating mga pinaglalagay sa resume, edi ligwak na kaagad tayo, 'di ba? Okay, so lastly, dito sa ating first part ay ang number 5, paglalagay natin ng mga irrelevant information sa ating resume. Ibig sabihin, hindi naman kailangang ilagay, pero nilagay pa rin natin for the sake of may mailagay lang tayo sa resume. So, mga common na irrelevant information na baka nasa resume mo, make sure to check it. Number 1 is personal details na hindi naman kailangan. Ano ba yung mga personal details na hindi naman kailangan? Like your age, your height, your weight, your civil status. Guilty ako dito kasi yung unang-unang resume na ginawa ko, may nakalagay na personal details like this. Pero kung ako ang tatanungin ngayon, hindi na siya recommended. Number 2 is yung elementary and high school achievements natin. Masakit man pakinggan kasi di ba pinaghirapan natin, competitive tayo nung elementary at high school. Pero yung mga achievements natin noon, hindi na po siya relevant ngayon. So, mas okay pa kung meron kang achievements nung nag-aaral ka, nung college ka, kung may honor ka, dean's lister ka, yan, pwede yan. Number 3 is unrelated work experience. Multiple times ko nang sinabi, kung hindi related yung work experience na meron ka sa ina-applyan mong trabaho, I highly recommend na wag mo na lang ilagay. Number 4 is hobbies na walang value. Let's say, naglagay ka ng watching Netflix. Wala namang value yan sa, diba, sa recruiter. So, might as well kung let's say magaling ka sa graphic design, content creation, yun, pwede mong ilagay yung mga yon as long as relevant siya. And lastly is too much personal story kasi ang resume natin ay hindi autobiography or autobiography. Kailangan wag na nating i-share yung mga struggles natin sa buhay, stories ng ating pamilya, and all of those. Ayan, kung umabot ka sa part na to, thank you so much po. I have a special announcement. Nag-offer po ako ng resume writing service for only 199 pesos only. Message me lang po sa Facebook page ko na Nayumi C. Bale, sa 199 pesos, 1 to 2 pages man yan. Yes, kayang-kaya na yan. Revisions ko po ay free lang. And also, marami na rin po ako naging clients. So, thank you so much po and shoutout po sa mga clients ko.
And yeah, kung gusto mo rin gawan kita ng resume, let me know lang sa comment section or message me sa Facebook page ko. Thank you for watching!